Kapag umayaw na ang lalaki, gawin mo ito agad para magsisi siya. Yes. Please take note sa pamagat natin. Meron pong nakasulat na agad. Which is yung agad ay napaka-importanting bagay po ito. Lalong-lalo na sa bawat pinapakita natin sa partner natin. Kasi kung maling reactions ang ginagawa natin ay ito lang din kung minsan yung magpapahirap sa atin dahil sa mga maling gawain. No? Lalong-lalo na sa ngayon kung inaayawan ka ng partner mo or baka pagdating ng araw. Once na aayawan ka na ng partner mo, at least alam mo na yung dapat mong gagawin. Okay? So, ito na nga, what if kung sa ngayon inaayawan ka na ng partner mo? So kung pwede lang, maya-maya utol pagkatapos mong mapanood yung video na ito, kung pwede lang gawin mo na kaagad. Yung mga taong umaayaw, umaatras, kahit sabihin man natin na meron siyang bago, niloloko ka. Ito po ang dapat ninyong gagawin agad-agad. Kung pwede lang please lang gawin nyo po yung agaran na huwag nyo na siyang pigilan. Hayaan magparaya. Huwag na kayong magdrama pa. No, kasi kapag pinagilan mo yung isang tao na umaayaw na sa'yo, ay mas lalo lang itong magbibigay ng kampante sa kanya. No, kasi hindi siya mabibigyan ng curiosity Dahil din sa pagiging kampante niya is nasasagot mo na kasi yung mga katanungan sa kanyang isipan, and parang hindi na rin siya mababahala. Hindi na rin mabibigyan ng katanungan yung kanyang isipan. No, kasi ikaw mismo nandyan na. Naghahabol sa kanya, pinipigilan mo siya, nagmamakaawa ka sa kanya. So wala, hindi mababahala yung taong ito. Magiging kampante siya. Mas lalong magiging mapayapa yung kanyang isipan. Mapayapa siya sa pagtulog niya, sa pagkain niya, or sa lahat man ng gawain niya. Yes, kapag hinahabol-habol mo pa yung taong umaayaw na sa'yo utol, yun po talaga ang mangyayari dito. 'Di ba? Ikaw ba naman kapag hindi ka na-stress, kapag mapayapa yung isipan mo, kapag kampante ka, 'di ba? Is napakasarap sa damdamin. Wala kang problemang iniisip. Kasi nga, lahat ng kasagutan or hindi ka nabibigyan ng katanungan dyan sa iyong isipan, kundi nabibigyan naman ng kasagutan eh. So 'di ba, once na wala tayong katanungan or hindi tayo nababahala sa ating pag-iisip, ay kampante ang mangyayari sa atin. So yun po ang mangyayari sa partner mo once na hinahabol-habol mo pa. No, halimbawa, sa unang pag-ayaw niya pa lang sa'yo, ay nagtanong ka pa, babe, bakit naman? Please lang, wag nating sirain ito, wag nating tapusin ito. Baka pwede pang pag-usapan ito. No, pag-usapan natin, babe. No, pwede bang last hug na lang? Or di kaya magkaroon ng closure? Yeah, once na ganito is still mabibigyan pa rin ng kampante yung partner mo. Biruin mo ha, kahit kaunti lang po yan na pagpipigil sa partner mo na umaayaw, ay kampante agad yung maibabato natin dito. Versus sa halimbawa nagpaalam siya sa'yo, ayoko na sa'yo, no, tapos na tayo, hindi na ako masaya or whatsoever, kung ano man yung rason dyan, or kung minsan hindi na talaga nagpaparamdam, then we can assume it na wala na talaga. So that's why hanggat maaari, kung sasabihin niya man sa'yo na inaayawan ka na, ay tanggapin mo na ito. No? Wala kang ng answer na isasagot pa dito, kundi tumalikod ka na, umatras ka na. It signifies na, okay na sa akin, tanggap ko yan. Pero dito po siya mas lalong mababahala. So ngayon, kapag nababahala yung tao na ito na umaayaw sa'yo, hindi siya makakampante utol. Dito na po siya ma-e-stress. Yeah? Kasi magtataka ito eh. Curiosity yung pinaka-goal natin dito utol. Yun po ang tinatarget natin dito, na parang bullseye. Na kapag natamaan natin ito, tiyak magsisisi po siya pagdating ng araw. No? So once na makamit natin na maku-curious yung tao na ito sa pamamagitan na hindi mo malang siya pinigilan, na hindi mo malang siya
hinawakan or hindi ka man lang nagmamakaawa sa kanya, ay marami na pong papasok sa isipan ng taong ito. Uy, teka lang, iniwan ko siya tapos parang baliwala lang sa kanya? Ganun lang yon? Hindi man lang ako pinigilan? Hindi niya man lang ipinaglaban yung relationship namin? So, mapapa-question talaga siya, no, sa kanyang isipan. Na once na merong mga question marks sa kanyang isipan na umiikot ng wala namang kasagutan, mas lalo po itong mababaliw talaga. No, mag-iisip at saka mag-iisip ito, bakit kaya? No, minahal ba talaga ako ng babaeng yun? Kasi habol naman ng habol yun sa akin noon. No, ngayong inayuan ko na siya, bakit biglang wala man lang ni hi ni ho, hindi man lang ako pinigilan, hindi man lang siya umiyak? Yes, kung ganun kasi utol, talagang once na nababothered na yung isang tao, ay hindi po yan papatulugin ng kanyang konsensya. Hindi po yan papatulugin ng kanyang isipan na dahil puno ng katanungan or question mark. So once na siya ay bothered, no, dito na po hahantong na yung curiosity niya ay babagsak po ito sa realization. Kasi siya na mismo magsasagot sa mga katanungan sa kanyang isipan na walang sumasagot, na dahil hindi ka nag-feed ng kasagutan, no, naging mysterious ka, no, hindi ka na nakikibalita, wala na siyang mababalitaan din sa'yo, ay siya na mismo ang sasagot nito. Uy, teka lang, siguro hindi na siya nagparamdam kasi nga, di ba, nagpaalam na ako, inayawan ko kasi siya at saka meron kasi akong bago. So yun, siya mismo utol ay dahan-dahan na aayusin niya ito para ma-align yung lahat-lahat. No, kung sino ba talaga yung may mali. Unlike sa kung habol ka ng habol, hindi niya makikita yung kamalian niya at saka hindi siya hahantong na ma-realize niya yung lahat-lahat kung sino yung may mali. Kasi andyan kampante di ba? Like I said kanina, hindi mabibigyan ng curiosity yung isang tao once na siya ay kampante. Hindi siya nababahala, stress-free. Pero kung umatras ka, di ba, nawala na rin paalam, tsaka hindi ka na rin I love you goodbye, talaga makikurious po ang taong ito. So ngayon, once na ginawa mo po ito agad-agad utol, alam nyo ba kung minsan yung pag-aayaw lalong-lalo na sa mga kalalakihan ay dinadaan ka lang naman sa takot. Pero once na mahimasmasan po yung taong ito, once pagdating ng araw, dahil nga sa curiosity and hantong or babagsak na sa realization, is dito po yan babalik. Subukan nyo po, di ba, kung napapansin ninyo, once na tinuhanan ninyo yung pananakot sa inyo ng mga kalalakihan, kinagat ninyo nang wala nang tseche-bureche, no, agad-agad tinanggap mo nang walang takot, is maya-maya kung napapansin ninyo or kinabukasan, magpaparamdam na naman na parang walang nangyari. So yun po, that's why napaka-importante po yung agaran na actions, no, na kailangan is kagatin ka agad, na huwag na magpaligoy-ligoy pa, na huwag na maghabol pa. Once kasi na mangyari ito utol, tiyak hahantong at saka hahantong talaga sa pagsisisi yung taong ito. Copy? Yun po ang pinaka-importante sa lahat-lahat. So yun lang po mga utol, sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, PM Mr. K lang. Mag-usap-usap tayo doon, no? Sa mga nalulungkot dyan, sa mga nagmumukmok, sa mga nais lang magkaroon ng mapagsabihan, then pwede tayong mag-set ng appointment para sa inyo. So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!